liderato ng Kamara noong 2020. Kaugnay ito ng term sharing agreement sa pagitan ng nooy House Speaker Cayetano at nooy Marinduque Representative Lord Alan Velasco. Sa ilalim nito, upong Speaker ng 18th Congress si Cayetano sa loob ng 15 buwan at papalitan ni Velasco sa susunod na 21 buwan. Pero nang palapit na ang napagkasundoang palitan ng liderato, October 14 dapat ang sinasabing usapan ng palitan ng liderato. Pero mahigit isang linggo bago niyan, biglang sinuspindi ni Cayetano ang sesyon noong October 6. Mas maaga sa orihinal na schedule na sa halip na October 16. We cannot simply go to the session hall, even if 300 kami dyan, and say that we resume the session. Diba? Because we can resume on November 16. Isang session ang isinagawa ng mga taga-suporta ni Velasco, hindi sa Batasan, kundi sa Celebrity Sports Plaza sa Quezon City, kung saan iniluklok bilang speaker si Velasco. I respectfully nominate Representative Lord Alan Velasco for the position of Speaker of the House of Representatives. I so move. Pero kinwestiyon pa rin ito ni Cayetano. The last time I checked, ang Celebrity Sports Club ay hindi namang kongreso. It creates... Di ba kung ano yung nangyari nung nakaraan? Ganon na ganon yung nangyayari ngayon. Oh, pangit ang leadership skills ni Alan. Puro gulo. Di ba? Puro panggigipit, pambabraso. Sabi ko nga and then naalala ko dati niyan, DDS vlogger ako noon. So, halos lahat sa amin dahil siya yung talo ng Vice President ni Duterte, nakakampi kay Cayetano. Ako lang yung kumalas ako lang yung lagi naman akong debate Ako lang yung pumanig dito kay Lord Alan J. Velasco after kong makita yung envelope na pinirmahan nila na selyado. Na meron nga kayong ganong agreement. So, napanood ko pa yung video nun. Pinanigan ko yun na dapat be a man. Diba? Magkaroon ka ng palabra de honor. Hindi yun na ginagawa mo, palabra de ulol. Pero mo fixed na yung term sharing. So sasabihin niya na, na show us the number. Loko-loko. A very, very disturbing precedent. Git ni Cayetano, kahit may 186 umanong kongresista ang nasa panig ni Velasco, hindi pa rin maituturing na legal ang kanilang pagtitipon. Bakit po sila kung ano-anong fake news, kung ano-anong kasinungalingan, ngayon may fake session naman na ginagawa, no? Kung valid yon, Banana Republic na tayo. But if you are Congressman Velasco bent on destroying everything, burning down the house, I can leave here anytime. But I will not allow you to burn this house down. Ang gagawin nyo, papalitan lang ako, di ako hadlang. But you try to burn this house down, you're in for one hell of a fight. Nang magtungo nga ang kampo ni Velasco sa Kamara kinabukasan, saradong pinto ng plenary hall ang kanilang dinatnan. Look what this is doing. Sinipa ni Tibes It's yan. preventing us from entering the plenary session hall of Congress. This is very childish. Ang pagkakaintindi raw niya kasi, siya ang upong speaker hanggang matapos ang deliberasyon ng 2021 budget. Mr. President, if I made a mistake, mali ang reading ko, misunderstood ko, na Minura ni Duterte yan. Putang ina ka, Alan. Kita patayin kita talaga. May usapan na nga na ganito, ilang buwan kang hawakan mo pagkatapos ito si Alan, si Velasco. Mas madaming buwan sa'yo. Oh. Dahil kasi doon sa bilangan po dyan, ang may pinakamarami talagang pledge votes ay si Martin Romualdez. Tapos tapos sumunod po si Lord Alan J. Velasco. Kaya mas marami yung buwan na ibinigay sa kanya si Duterte, na inallocate sa kanya. Ito, wala. Kaya lang ang katwiran niya, Vice President sana siya ni Duterte. Dati pa siyang senador, piling magaling. Oh. So pinagbigyan siya, sige mauna ka muna, ilang buwan ganito. 1 taon at ganitong buwan. Pagkatapos, si Velasco na.
Kaya nga, nagla-live pa siya niyan sa labas ng bahay nila yan eh. Tapos ang katutak yung mga bodyguards niya. Gusto mong ituloy at tapusin ko ang budget, hindi ko intention never na hindi ka sundin. Marami, putang ina mo, patayin kita talaga. Biglang nag-apology. Hindi ko intention. Alam niyo kung bakit? Ha? Sumuko si Alan dyan. Humingi siya ng tulong sa mga Duterte. No? Para sirain na digong yung kasunduan na kung saan siya yung pumagitna. Ngayon, paglapit niya kay Sara, hindi akalain niya nakapanig si Sara kay Velasco. So wala na siyang matakbuhan. Ayun, kaya sabi na lang niya, apology. And then, I tender my irrevocable resignation. But he was already ousted at that time. Oo. Yung session na yon, tado talaga to si Alan eh. Kahit saan mapunta, gulo dala. Alright, so mga kabayan, it's 11:13 in the evening dito po sa Pilipinas. Ang ibig sabihin po nito, buyers na po muna at salamat sa inyo ng marami. And then ganun rin po, syempre siya nagbigay ng pamasko kay si Reynaldo. Yan, 2 beses. Thank you and God bless po. Alright, so kita-kits po ulit tayo bukas. Ma-realize na sana ng mga Duterte camp, anti-Marcos like INC at mga senador na problemado na pinaiikot lang sila sa palad ni Alan. Totoo. Sinasamantala ang desperasyon nila para maisulong ang interest nito. Tama yan. Isipin mo lang, senador, 2, magkapatid, taga-Taguig. Tapos yung South Superhighway na sakop nila, binaha. Ang mayor, asawa niya pa, si Lani. Di ba? Dati asikasuhin na lamang nila yung kanilang lungsod. Tanggalin nila yung mga bara at perwisyo sila sa mga motorista.